ayun, Kuya G, napakagagaling kasi ng mga speakers na naman natin for tonight. So, syempre ako, nag-expect ako na matututo na naman ako ng napakarami. Ikaw? Yung mga journey ng speakers natin, feeling ko sobrang nakakatulong ulit ngayong gabi. So maraming learnings and pwede nating i-apply for our journey too. Yes, pero bago yan, Kuya G, ano ba ang topic natin for tonight? Yan, be on track, forward, onward. Yes. Ayan. So ngayon, ang opening remarks natin sa gabing ito. So SMRJ. SM. Okay. So, ayan. Good evening to my Degore unit and to UM Shodel Pilapil. Guys, sorry hindi ako makasama sa webinar nyo ngayong gabi. Pero sabi ko nga kay UM Shodel, ito may konting video lang ako na para sa inyo. Gusto ko lang i-welcome also ang ating guest speakers for tonight, si Charmaine at si John Russell. So guys, enjoy the learning session and have fun. Thank you! Thank you, SM, sa pag-open ng ating webinar. So, Okay. let's start. So, Kuya G, introduce ko na yung first speaker natin for tonight. So, yung first speaker natin is a 29-year-old manufacturing supervisor, active stock trader, and marathoner. Si Mr. John Russell Flake. Hello, Russell. Hi, Russell. Kumusta? Okay naman. Kamusta kayo? Okay naman din. Thank you for joining us. Kumusta ka naman ngayon? May pasok ka na ba ulit sa work? So far wala pa. Nasa bahay lang ako for start ng March. So, ano lang, wala masyadong ginagawa. Mahaba-habang bakasyon yan. Mahabang bakasyon. Oh. So, iba-iba na lang tayong pinagkakabalahan para maging sulit yung bakasyon natin. So, sino nga ba si Russell? Describe mo naman ng konti sa amin yung background mo. Okay. So, si Russell, so technically ako yun. Isa akong marathoner. So, pinakamalayo kong natakbo is 65K. That was 1 year ago. So, dapat sundan ko siya ng 85K kaso naging busy sa work. So, tumakbo na rin ako ng 2010 pa ako nagsimulang tumakbo kaya yung mga nagulat na tumakbo na ako ng 65K. So, medyo matagal na rin ako tumatakbo. And then, hindi lang sa Sanay road. na. Meron din ako sa trail. Tumatakbo rin ako sa trail. Mm. So, yun. So, masarap tumakbo kasi nakakawala ng stress and then at the same time, physically fit ka lagi. So, yung mga damit mo, hindi mo kailangan bumili lagi. Aray. Hindi mo kailangan magpalit. Russell, dun sa 65K na yun, gano'ng katagal yun? Ilang oras mo siya ginagawa or natatapos? First time kong mag 65K nun, from 42, nag-advance agad ako ng 65. 14 hours ko tinakbo. 14 hours? Nagsimula ako na 10 p.m. Then natapos ako ng alas 12 ng tanghali. Tanghali na. Ako sobrang- kaya ko yung 14 hours eh. Matulog. Thank you for introducing yourself, Russell. Nagulat kami dun sa 65K pero sana kaya rin namin yan. Next question natin kay Russell. When did you decide to go trade stocks at bakit? I've been working na for 8 years. So, deadlines, reports, medyo sa corporate nakakapagod. So, siguro may mga nakaka-relate din naman na araw-araw, weekly, may pressure, inaantay mo lagi mag-weekend. So, nag-isip ako, marami akong iba't ibang options, mag-business, mag-open ng online selling, mag-part-time job. Pero sabi ko, ano ba yung ibang pwede kong pagkakitaan na hindi masyadong kakain ng oras ko, hindi ko kailangan laging tutukan, hindi masyadong
wala masyadong pressure, tapos hawak ko yung sarili kong oras. So, nung nagpunta ako ng CDO, nakita ko yung pinsan ko. So, nagtitrade siya ng... Actually, nag-start talaga ako mag-trade ng cryptocurrency. Okay, so later on, i-discuss natin ano ba yung cryptocurrency. So, ano yung technology behind that, ano yung bakit siya can-create, at anong meron sa kanya. Nakita ko yun, right there and there, nag-open ako ng account. So, actually, kung madali lang mag-open, so tinuruan niya ako, may email ako, nag-create na ako dun sa platform, and then through my online bank, na-fund ko yung account ko. Actually, kung may nagtatanong, my initial starting dun sa cryptocurrency was 10K. So that night, I bought my first cryptocurrency. So, dun sa gabi na yun, dun nag-decide ako mag-trade din. Kahit wala pa akong training. Kaya ako nag-decide mag-trade para meron akong other source of income. And then, ang plan ko talaga, maging full-time trader. Mag-resign ako sa work ko. Pag nakita kong sustainable yung pagiging trader, hanggang sa marami ako nakilala. Nakuha ko ng coach, ng mentor, sa stocks, trading, cryptocurrency. And then, na-realize ko na hindi pala kailangan na i-give up mo yung job ko unless I'm consistently making a winning trade. Kasi magkaiba yung palagi kang nananalo, pero at the end of the day, net loss ka naman. So, kailangan nandun pa rin yung pagiging consistent mo to make profit, protect your capital, and protect your profit. Kasi yung pagiging trader, hindi siya nakukuha ng isang upuan lang, ng isang gabi lang. So yun, later discuss ko yung mga Technicalities. Technicalities, kung anong meron doon, ano yung kailangan mo i-consider, ano yung dapat mong tinitingnan when choosing, buying, or selling your stocks, closing and opening your positions. So, sa work mo, manageable naman na nagtitrade ka pa rin ngayon? Actually, oo. Kasi minsan, pag lunchtime, nakakapag-trade ako. Kasi actually, eto pala, yung stock market kasi natin, meron lang siyang window time, diba, para mag-trades, 9:30 to 1:30. Currently, kasi shinorten siya due to pandemic. For cryptocurrency, yung market kasi niya 24/7. So, minsan kahit lunch break, titingin lang ako kung meron tradable stocks or bago ko tulog, tingin-tingin kung meron. So, ganun. Yun yung difference ng dalawa. Thank you sa shinare mo, Russell. So, ang next question natin. So, ano ba yung mga tips mo how to stay on track? Hindi lang sa trading, hindi lang din sa running, sa lahat ng ginagawa mo ngayon sa buhay. Una, sa trading, focus tayo doon. Nagme-maintain ako ng training logs. So, ano ba yung training logs? So, training logs, ito yung lahat ng record ng lahat ng trades mo. Whether talo or panalo, kailangan mo siyang i-record. Kasi at the end of the month or week, tinitingnan ko siya, meron siyang summary, nakalagay doon kung net gain or net loss pa yung portfolio ko sa stock market or sa cryptocurrency. So, kasi mahirap kung titignan mo lang siya doon sa figure doon sa mismong platform kung gain ka ng 1,000, 2,000. So, doon kasi sa training log, nandun din yung mga reflections ko doon sa trade. Bakit ko inopen yung trade na yon? Ano yung nakita kong technicalities? Doon ko rin makikita kung hindi ko ba nasunod yung trading plan ko, nilakihan ko ba masyado yung position ko, too early ba na nag-close ako. So, nare-review ko kung ano yung mga naging decision ko on each trades. Masyado bang premature yung pag-enter ko sa market or yung paglabas ko sa market. So, naunahan ba ako ng fear
Kasi ba nakita mo sobrang na yung hindi mo ba nasunod yung stop loss mo pag sinabi nating stop loss ito yung amount na kaya mong matalo sa isang trade. Stop loss is once a certain price na hit ng stock, okay na out na ako. Wala akong regrets na nag-close yung position ko kahit talo ko. Kasi nire-respect ko yung stop loss na inilagay ko kasi yun yung plan ko in executing that trade. Kasi may ibang traders, actually, nung nag-start ako, sakit ko to dati. Sabi ko, ay hindi, tataas pa yan. Pero lalo pa pala siyang bumaba. So, meaning lalong lalaki yung negative mo, yung talo mo. Yun, kailangan mong i-respect yung stop loss in each trades. Hanggang dun lang yung threshold mo. Yes. Hanggang doon lang yung threshold ko. Then, close na agad yung position ko. Then, move on. Look for another opportunity for setups na pasok dun sa criteria mo. Kasi each trades, meron tayong criteria. Hindi lang tayo titingin sa presyo kasi, ay, mura to. Parang 50 cents lang, bilhin ko na. Pag naging 3 pesos to, tsaka ako ibebenta. So, marami kasing opportunity losses pagdating sa mga ganong mindset. So, hindi mo lang dapat titingnan yung presyo, titingnan mo rin yung technicalities, yung fundamentals, ano ba yung company na to, bakit mo siya bibilin. So, parang ano lang, kumbaga parang pag mangliligaw ka, di ba? Hindi ka naman basta-basta manliligaw lang. Meron kang criteria, di ba? Hindi naman porket, ay, ang ganda niya, ligawan ko na siya. So, what if hindi pala maganda yung ugali niya, yung mga bad habits pala siya, na hindi pasok dun sa criteria mo. Parang ganun. So, meron naman mga stocks, halimbawa, Talagang, napili mo siya. Ano yun, Mika? talagang dun mo kinompare, ha? para naman maraming Makarelate lahat. yan. So, for example, isa pa, nakakita ko ng criteria, sige, pinasok ko. So, okay siya, pasok lahat sa criteria ko. Hopeful ka na tataas siya. Pero at the end of the day, bumaba lang pala siya. So, kumbaga parang pinaasa ka ng stocks. So, maraming ganun. Parang sa ganun, sa niligawan mo rin, pinaasa ka. So, masakit, di ba? So, nag-effort ka, di ba? Nag-date kayo. So, nagbigay ka ng time, ang resources mo, syempre yung time, binavalue natin yan eh. Nagre-react si Sho de Lola, sabi niya. Hindi ako mahugot Gusto ko lang maging masaya yung ano natin, yung session natin for tonight. Ayun. So, yun lang naman yung iba sa mga strategies ko in choosing a trade and how to be on track. Napaka-importante ng trading logs. How about the others? Yung sa marathon mo, sa work mo, Okay. on track ka naman sa kanilang lahat. So, sa work, actually, parang yung trading logs is counterpart of your sa work KPI. So, syempre, dapat laging hit yun. Wala tayong miss rate dun sa mga deadlines natin. Kasi, on trading logs, hindi dapat yun nalilate. And then, yung reflection mo, hindi dapat nalilate. Parang sa work lang din. So, paano matrack yung work ko? So, I make my daily schedules. Ano yung dapat kong unahin? Ano yung mga meetings? Ano yung mga deliverables? And then, syempre, hindi natin maiiwasan na maraming abala na day-to-day scenario sa work. Running naman, paano ko siya natatrack? Ngayon, hindi ko na siya natatrack kasi hindi ako nakatakbo for the past 3 months. So, nung matakbo ko, meron akong app nandun. May targets ako. So, ang schedule ko is Tuesday, Thursday, Saturday. Tumatakbo ko. May certain mileage ako na target. So, for example, 20 kilometers per week sa ganitong, and then meron din iba't ibang type ng runs. May tempo, may sprint.
Then may long run din naman akong ginagawa. Then meron high intensity training din. So minsan nagba-boxing din ako. So to keep on track. And then to be at shape at all times. So Wow. Mm. So, lahat talaga may ano ka, no? May strategy ka, may targets ka, no? minsan syempre hindi rin naman naiwasan na may days na ayaw natin kumilos. So Oo. the day, sa susunod na araw, kailangan natin bumalik. Kailangan natin mag-stay on track. Mm-mm. Ang ginagawa natin. Okay. So, i-explain na ni Russell kung ano ba yung talagang ginagawa niya specifically sa trading. So, bibigay ko na sa yung mic. Russell, i-explain mo na Okay. sa amin kung ano yung technicalities. Okay, to start with my presentation. So, ano nga ba yung stock market? So, stock market, ito yung isang venue dito sa economy natin na lahat ng corporation ay pwedeng ma-own ng isang individual. So, in even purchasing 1,000 peso unit of shares, so yun yung stock market. And then, nandun yung mga sellers, buyers na nagpa-participate doon, yung mga banks, and also yung mga private institution, sila yung nag-specialize in trading each stock. So, kumbaga, merong mga millionaires na gustong magpa-manage ng fund, doon nila pinapasok yung pera nila. Yun yung tinatawag natin na hedge fund. So, instead na sila yung mag-trade sa sarili nila, in-entrust nila yung pera nila dun sa isang institution para kumita. So, yung mga institution na yun, nagiging a certain percentage on each winning trade na meron sila. So, yung commission na tinatawag yun. So, it's the stock market. Ano nga ba yung stock market index? So, kasi pag narinig natin PSE, nagtitrade ka ba ng PSE? Oo, meron akong Jollibee, bumili ako doon. So, the Philippine Stock Exchange Index or PSTI, iba ito dun sa PSE. PSE is the institution and then PSEI is the index. Yung index, ito yung top 30 companies. Kumbaga, sa total representation of top 30 companies na listed sa PSE natin. Kaya magandang mag-invest kung hindi ka risk taker, na meron kang fund na hindi mo gagamitin for the next 5 years, pwede mo siyang ibili ng mga index fund kasi mas secure sila instead of buying an individual stocks. Kasi individual stock nakadepend lang sa performance ng isang company. What if yung isang company na yun, kahit blue chip siya, nakaranas siya ng isang major problem, so sobrang bumaba na, nag-depreciate yung stocks niya. So, kung dun ka lang, yun lang yung basket ng fund mo, so sobrang maapektuhan yung fund mo kung hindi ka nakapag-react on time, hindi mo siya na-sell on time. So parang, kasi kampante ka, blue chip yan eh. So hindi naman natin kasi masabi sa current situation natin kung yung current market sentiment ba ng mga investors natin is na-maintain. Instead of, kung dito ka sa PSEI nag-invest, may bumagsak man na isang stock, hindi siya masyadong mararamdaman unless lahat ng top 30 na yon ay bumagsak sila. So that's the representation of the total sentiment of the market or the investors. So lahat ba dito ay bago or meron na kayong investment sa stock market? Anyone dito na nakapag-invest na? Okay. So merong wala pa. Okay, soon. Yan, good yan. So, ito, nabanggit ko kanina, cryptocurrency and then stock market. Okay. Ano ba yung cryptocurrency? Okay. Sa mga ngayon lang narinig yung cryptocurrency is a digital, digital payment system siya. So, it is decentralized, composed of ng different computers in different locations. So, paano gumagana at bakit ba na-create yung cryptocurrency?
Ang creator kasi nito is named ni Satoshi Nakamoto. Okay, si Satoshi Nakamoto is hindi siya kilala. Wala actually nakakilala sa kanya. So, this ledger, public ledger to. So, each transaction is being recorded. Bakit nga ba? Ano bang meron dito sa cryptocurrency? Cryptocurrency kasi is create para mawala yung double spending na nangyayari sa banking system. Kasi ako, halimbawa, pwede ko mag-send ng 100,000 pesos kay Shudel with a minimum fee. Gamit lang yung cellphone ko. For example, halimbawa, mayroon kang and then, ikaw na mismo yung bank sa sarili mo. Actually, lahat ng pera mo, pwedeng nasa cellphone mo lang siya. Yun yung tinatawag natin private key. Each individual, meron siyang tinatawag na private key. So, kasi unlike sa bank, sa halimbawa, meron transaction, lahat ng pera sa bank, kasi di ba pwede siyang ipautang ng bangko to earn interest. So actually, kaya kinreate itong cryptocurrency. Gusto nilang magkaroon ng freedom yung lahat ng tao na maging bank itself. Kasi sa bank, magkano yung interest niya per year, and then ginagamit din siya ng bank para mag-create ng panibagong pera as yung mga loans. So, yung purpose nung cryptocurrency. So, dito kasi walang double spending. Once na transact mo na yung transaction, na-record na siya sa system or sa mga nodes, hindi na irreversible na yung mga transactions na yon. So, kumbaga parang ang different location, merong nagbe-verify, may mga miners tayong tinatawag na nag-mint ng mga coins. So, sino na ba yung nakarinig dito ng Bitcoin? Yung Bitcoin actually nag-reach siya ng almost 1 million per Bitcoin noong 2017. Actually, maraming naging milyonaryo noong 2017. They earned a million of peso. Kasi mga gamers dati, pambili lang nila to ng mga gaming items, yung Bitcoin. So, may mga players na merong 10,000 Bitcoin. So, imagine nung naging 1 million peso yung close to 1 million peso yung isang Bitcoin. So, naging instant millionaire sila. Okay, next. So, ano ba yung difference ng stock market and cryptocurrency? So, sa investing kasi, si stock market is for long term. Actually, pwede mo rin naman siyang i-day trade kasi may mga nagde-day trade din dito. So, making profits daily. So, minimal lang naman yung mga targets, mga 3%, 2% gain on a daily basis. Yun yung ginagawa ng mga day trader. Actually, maraming klaseng mga traders. May mga swing traders, bumibili lang sila pag merong mga dip sa market, lalo na sa stock market. Nung nag-90 yung Jollibee, maraming bumili doon kasi nagkaroon siya ng V-shape recovery. From at least 1 week lang, naabot na ulit niya yung 140. So imagine, parang almost 70% increase na yun kung bumili ka dun sa 90 pesos. For cryptocurrency, ito kasi short term or days lang talaga yung mga nagde-trade dito. Actually, nung nagde-trade ako nito, minutes lang yung position ko, nagigain ako ng $30 up to $200. Minutes lang yun ha. Pero actually, grabe rin matalo dito. Talagang, nung nagsimula ako dito, naranasan ko manalo ng sobrang laki, naranasan ko rin matalo ng sobrang laki. As in to the point na yung hindi na lang yung salary mo yung pinapasok mo, nababawasan mo na yung savings mo kasi ang nangyayari parang revenge trading. So pag ganun, nakakaramdam ka ng ganun, kailangan nagpo-pause ka muna. Hindi ka dapat tuloy-tuloy sa trading. So yung risk, yung low lang sa stock market kasi hindi siya ganun kadaling i-manipulate. Unlike the cryptocurrency, so may mga billionaires kasi na nag-move ng market. Once minove nila, move up, marami magbabay, then i-dump nila agad yon back to the original price. For reward,
ito, malaki to, long term to. So imagine yung stock market natin ngayon, for example, yung Jollibee, yung presyo na 2,000 na 90 pesos, presyo yun nung 10 years ago. 2007 yun ang price actually. So kung long-term investor ka talaga, so high return talaga, recommended talaga na mag-stock market ka. Dito naman sa cryptocurrency, high siya at any given time. Kasi napakataas ng price movement or price action ng cryptocurrency. So for market behavior, ito, more on fundamentals, ano yung company behind on a certain stock. So may mga fundamentalists kasi. So before sila mag-invest, talagang tinitignan nila yung mga profits to earning ratio. So marami silang tinitignan. So mga upcoming projects. And then for cryptocurrency, more on speculative kasi siya. Iniisip lang ng tao, ay teka, tataas na to. Bibili na ako ngayon. Ganun lang yung thinking nila. For volatility, low lang sa stock market. Sa cryptocurrency, sobrang taas ng volatility. Crypto, minsan nag-move siya ng $2,000 na certain hours lang. Ganun kataas yung volatility sa cryptocurrency. So kung hindi ka risk taker, so I recommend start on stock market. Now, dito tayo sa basics ng trading. Dun sa mga nag-trade na, or siguro alam na natin tong candlesticks. So dun sa mga, meron ba ditong mga bago? Ngayon pala nakarinig ng candlestick. So for candlestick, each candle, meron siyang maraming gustong sabihin or ipaiwatig. So parang mukha lang ng boyfriend or girlfriend natin, pag dumating, hindi tumatawa, so hindi bad mood siya, di ba? Hindi mo alam kung bibiruin mo, hindi mo alam kung anong sasabihin mo. Minsan madaling mainis. So ganun din yung candlesticks. So candlesticks, once dito muna tayo sa bullish candlestick. Once yung candle is green, the day is bullish. Lalo na kung yung itong body o yung malakita niyo itong green na to, yung malaki na to, sobrang laki, napaka-bullish ng day natin. Bullish siya when it close higher than it opens. So, yun yung bullish candlestick natin. So, ito yung part ng candlesticks. So, paano siya basahin? So, una sa open, doon nagsisimula yung candlestick natin. Followed by high, followed by low, and then close. So, yun yung OHLC. So, gano'n natin basahin yung candle natin. Nagsisimula yung candle natin sa open, okay, and then followed by high, low, and close. Once naman nag-close siya below the open, itong red, bearish tayo. So, meaning, nag-open yung stocks ng 100 per unit, nag-close siya to 80. So, that's a bearish day. So, sentiment ng market is more on selling. So, marami nagbenta. Kukunti yung mga buyers natin. So, kung mag-search kayo sa Google, maraming types of candlesticks. So, in-explain ko lang tong basic of candlesticks. Meron din kasing candlesticks na, pero napakabihira mangyari yon na hindi siya gumalaw. Open niya is the same dun sa lahat. Open is the same dun sa low, sa high, sa close. Napakabihira mangyari yon. Pero may nangyayari na parehas siya ng open, parehas siya ng close. So, yun yung indecision yung market. Hindi niya alam kung gusto niya tumaas o bumaba. So, market trends. Sabi nga nila, may mga sinasabi sila na trend is your friend. So, kung trending or upside si market, lahat halos ng trader bumibili. And then, decent profit na 3%, 5%, 8%, nagsasell sila. And then, once yung price, mag-catch up ulit siya sa moving average, meron ulit mga bumibili. So, that's the market trends natin. Ito yung bull market na tinatawag natin. Papunta tayo sa
path of least resistance. So meaning napaka-free na ng movement niya pataas. Tapos na siya mag-breakout. So sa mga ganun, minsan napaka-conservative ko pa rin kasing pumasok doon. Ang binabantayan ko lang lagi kapag bull market, yung price and moving average catch up. Kasi madalas, kung makikita nyo, nag-widen yung gap ng price dun sa moving average. Yung moving average, yun yung dynamic resistance ng isang securities or ng isang stock. Sa bull market, makikita natin lahat ng candlesticks nasa taas siya ng moving average. Ano bear market, nagsisimula na yung mga price natin o yung candlesticks natin mag-form, mag-close below our moving averages, especially on the higher time frames. So kapag ganun, iwas tayo. Kasi nagtataka ka, bakit nung pumasok yung kaibigan ko, nalugi lang siya, tapos ayaw na niya, nadala na siya. Baka kasi mali siya ng market cycle na napasukan. Later, i-discuss natin yan nasa later part yun ng presentation. Baka maling market cycle yung napasukan niya. Kasi each stock, securities, or cryptocurrency, coin, token, meron siyang kanya-kanyang market cycle na tinatawag. Bull market, mostly green, bullish ang candles. Bear market, mostly red. Red long candles. Sa bull market, napakabihira sobrang daming week niyan. Week yung market. Week meaning yung high. Sobrang tataas ng mga candlesticks niya. Okay, so support and resistance. So, support, ito yung point na kaya kang buhatin ng sino man. So, halimbawa, to the point lang dito ka lang kayang suportahan ng parents mo, ng girlfriend mo, ng boyfriend mo. So may mga certain points na hindi na nila kaya ikaw suportahan. Yun yung support. Pero sa stock market, yung support natin, dun maraming nag-i-interact or dun maraming pumapasok na buyers. Acceptable sa kanila na yung price na yun nabilin. Resistance naman, ito yung point na sobrang daming rejection ng price. Para siyang ceiling ng bahay. So kumbaga parang pag nauntog ka sa ceiling, 'di ba? Hindi ka naman tatagos dun sa kisame eh. So babagsak ka eh. Parang yung bola, ganun lang. So floor, yung support para siyang floor, yung resistance para siyang ceiling. Nagba-bounce lang diyan yung price natin. Magbigay tayo ng example. So dito sa slide na to, makikita natin naka-label yung support and resistance. Makikita natin sa support, actually hindi lang buo yung chart. Dun sa left side ng chart, meron siyang point na hino-hold yung price. So dito sa first, makikita natin dun sa left side, dun sa support, yun yung first na nag-touch yung price. Nakita natin nag-bounce siya, di ba? Then sa resistance, nag-bounce siya, nag-pull back, nare-respect niya nagre-resist yung price dun. Yung buyers, mas malakas yung seller sa resistance. So hindi siya lumalagpas. Nagkakaroon lang siya ng mga overshoots. So pagdating dito sa second point ng support, nag-breakdown na talaga siya. Sobrang nalaglag yung price. And then unti-unti nagkaroon siya ng V-shape recovery. And then until such time na nagkaroon siya ng consolidation dito. Yan. So nakita natin yung red line. Actually trade ko to sa sa Instagram. Hindi ko to na-execute sa actual. So currently dito ako nag-buy. Kung sino yung nakakaalam ng dito, alam niyo ba yung dito? Nakabili ba kayo doon? Sino nakabili ng dito? Please type 1 sa ating comment section. So mukhang walang meron. Tandaan nyo, pag bibili kayo, hanapin nyo lang lagi yung support. So, ano lang yan, makakasanayan nyo rin hanapin yan kung saan yung price, nire-respect nyo yung price. At nagkakaroon siya ng consolidation. Ito, dito sa na to, ito yung long consolidation niya eh. After ng V-shape, nagkaroon na siya ng consolidation dito. So, may tinitignan pa dyan yung mga indicators, yung moving averages, yung MACD divergences, yung RSI. So, maraming kinoconsider before ka pumasok dito. Next slide tayo, market cycle. So, ano ba yung market cycle? Parang parang mood to ng isang babae. Minsan, tahimik lang siya, yung accumulation, baga, boring, girlfriend nyo. Minsan, napakaingay, lagi kang kinukulit.
Yun yung advancing. Sobrang lakas ng price pumalo. And then, yung distribution naman, ito yung hindi mo masabi kung gusto niyan tumaas o bumaba. In declining, ito yung totally na nagde-depreciate na yung stock. Okay. So, ano ba yung characteristic ng bawat market cycle? Bawat stock or securities kasi meron siyang tinatawag na market cycle. So, sa accumulation, sideways siya, low volatility. Ganyan lang siya. Yung baba ng rectangle, yun yung support. Yung taas ng rectangle, yun yung resistance. So, nagkaroon siya ng 2 touches sa support and then 3 touches sa resistance before siya mag-breakout. Bago siya magkaroon ng advancing. Majority green candles to. Talagang hindi nagpapaawat. Sobrang lakas ng price action niya. Sobrang lakas mag-appreciate ng price. So, dito napakadaming buyers dito. So, distribution naman, ba't parang parehas lang? Matatanong nyo, di ba? Ba't parang parehas lang naman yung distribution tsaka yung accumulation? Parehas lang siyang sideways. Pero the difference is high volatility siya. Makikita niyo yung difference nung candlesticks. Di ba? Napaka-wild yung mga swings, ang haba ng mga body niya, ay ng mga wick o yung mga shadows comparing dun sa accumulation. Sa accumulation kasi napakaliit lang nung galaw niya. Hindi mahaba yung shadows niya. Dito sa distribution, napakahaba. So, dito, madalas. Pag dito ka pumasok, madalas talaga malulugi ka dito sa distribution. Kasi napakalakas ng sipa ng prices dito. While swing high, swing low, so masasagasaan yung binili mong presyo. So, minsan yung iba hindi kinakaya ng psychology nila, nakikita nila negative 20,000, negative 50,000, binibenta na lang nila. Ganun madalas yung nangyayari. And then, lalo na kung hinold mo after the distribution, pinasukan ka ng declining, dun ka na parang sobrang sakit na niyan. Talagang maiyak ka na dyan, hindi ka na makapagsalita pag sobrang laki nung nalugi sa'yo. Kung actively nagtitrade ka, pero kung yung pera na pinasok mo, okay lang sa'yo na after 20 years mo patignan, parang doesn't matter kung malugi or hindi. Kasi hindi mo naman kailangan yung pera na yun. Pero kung actively ka nagtitrade, sobrang sakit nito as bilang trader. So, nakita nyo to after declining, hindi pa kasi tapos yung market cycle. Hindi pa niya pinakikita kung papasok na ulit siya sa accumulation o magtutuloy pa siya ng declining. So, that's the market cycle. So, tandaan nyo, napakasarap pumasok sa advancing stage ng market cycle. Ito yung isa sa pinaka-tinitignan ng lahat ng traders. Ito yung paborito nila. Dito nakikreate yung mga yung 1,000 mo, di ba? Ano lang yon? Dito nadadagdagan ng 0 yon, nagiging 10,000. Mas nagiging 20,000, dito nakikreate yung money. Dito ka nagkakaroon ng profit sa advancing. Ayan yung inaantay ng mga traders. Yung mga conservative traders, dito sila nagte-trade. Kasi kahit anong gawin mo, days, weeks, lugi ka, pero tataas pa rin yan. So, watch out lang, pag papasok na siya ng distribution, kailangan mag-take profit ka na. Or kung naabot na yung acceptable profit sa'yo, masaya ka na doon, then sell mo na. Manlibre ka, kunin mo yung konti, bili ka ng magpakain ka para makita mo naman yung pinaghirapan mo. And then, add mo siya pwede mong add sa capital or pwede ka mag-create ng panibagong account. Kasi, yun nga pala yung isang tip. Ako kasi meron akong main portfolio, meron akong trading portfolio. Kasi, pag sa main portfolio kasi, lagi kang talo. Kung maraming laman yon, ang tendency, trade ka lang ng trade. Hanggang sa dumating yung point na naubos mo na yung laman ng main portfolio mo, hindi ka revenge trading yung nangyayari. Kasi gusto mong makabawi lagi. Actually, nangyari sa akin yan before ako makamit ng
meron kasi ako isang community ngayon na sinasalihan. So, nandun, maraming mga lessons ako natututunan. May mga bootcamp kami. So, dun ako marami lalong natutunan na maraming tips, strategies, ano yung mga dapat mong i-consider in making trade, in closing position. So, yun lang. So, that's all. So, sana, mayroon akong i-share sa inyo at may mga natutunan kayo sa mga na-share ko. Yun, thank you, Russell. Daming yung mga questions is later na lang, ha? So, ayan. So, let's proceed na po sa second speaker natin. She's Miss Charmaine Mercado, a graduate of University of Manila and currently manager candidate sa Sun Life. So, hello, Miss Charmaine. Good evening. Hello. Kumusta? Okay naman ako, Kuya G. Ayun. So, anong pinagkakabisihan mo ngayon? So, sa ngayon, nag-gardening ako, ganyan, and cooking nung nasa ECQ, and then teaching din, aside from Sun Life. Wow, that's nice. Kwento mo naman sa amin ito. A person of grit and grace. So, pwede mo ba i-share sa amin, Ate Charmaine? Yes, Kuya G, very, i-share yung journey ko. So, nag-start ako as parang working 15 years old. So, nung time kasi na nag-college ako, just a quick background lang na parang pinagdaanan ko. Nung time na magka-college ako, yung parents ko, sinabi na nila sa akin na hindi ka namin mapapag-aral. So, parang ang option ko lang noon is to enroll. It's either sa PUP or mag-enroll ako or maghanap ako ng scholarship that time. So, nakahanap naman ako ng mag-sponsor sa akin ng scholarship, and then aside from that, nakita ko kasi yung struggle ng parents ko while pinapag-college ako. So agad ako, parang hindi naman nila ako pinush na na magtrabaho ka, ganyan. Ako lang talaga yung may choice na mag-work kahit na very minor pa lang ako nung time na yon. So 1 year din ako trabaho as cashier crew in Jollibee. Pagkatapos ko apply ako as waiter sa Shakey's. Nung time na to, na-offeran ako ng promotion nung time na working ako sa Shakey's. Pero kasi nung time na nandiyan ako, almost 2 years mahigit din, 4th year college na ako. Gusto ko yung opportunity kasi parang tataas yung sweldo mo, matatanggal ka dun sa comfort zone mo as waiter, di ba? Kasi magkakaroon ka na ng position, ganyan. Yun nga lang, parang tinanong ko yung sarili ko, ito ba talaga yung purpose ko na magpapapromote ako? Or kaya nga ako nag-work kasi para masustain ko yung studies ko, di ba? So, hindi ko siya ginab. Pero after naman ng graduation, na-offeran ako ulit nila ng parang mag-manager dun sa restaurant na yan. Yun nga lang, sabi ko, parang parang nagsawa na ako sa food industry. So gusto ko mag-explore ng other industry which is very connected sa business management na course ko. And then after graduation, hindi naman agad ako nag-resign. Ang first kong company is si Accenture. So nung nasa Accenture ako, ang aking position is related sa accountancy, which is hindi naman ako magaling talaga sa math. Parang doon ako napupunta lagi kung sa yun yung weakest line ko. And then, habang nandito ako sa Accenture, parang siguro 2 years akong nasa Accenture noon. Nag-apply ako ng promotion kasi ang mahilig akong mag-set ng timeline ko sa sarili ko na dapat 2 to 3 years mapopromote ka kung gusto mo magstay sa current company mo. If hindi naman, meron akong plan A, plan B, plan C, ganyan. So, nung 2 years ako kay Accenture, nagtry akong mag-apply ng promotion, pero
dahil nga walang budget yung company namin or yung project namin kasi per project to eh. So, hindi nila na-approve yung promotion ko kahit na parang deserve mo na talaga yung ano. Parang sinabi na wala pang budget yung project for the promotion. So, parang waiting ka lang ulit, ganyan. So, ang ginawa ko na lang, nag-try akong mag-apply sa abroad. So, yun yung plan ko. Mag-apply na lang kanya ako kasi parang kung mag-stay ako dito ng matagal, wala naman akong growth and then parang yung income ko is same lang, eh marami pa akong kailangan, parang marami pa akong pangarap, ganun. Kung mag-stay ako, walang mangyayari sa akin, di ba? So, nung nag-a-apply naman ako ng abroad, tapos along the process, parang nakita ko sa sarili ko na, wait lang, ito ba talaga yung gusto kong gawin? Na malalayo ako sa family ko, tapos after 2 years pa ako ulit makakabalik, ganyan. Tapos yung income naman na ino-offer doon is almost the same lang, hindi naman nagkakalayo. Yun nga lang, libre yung tirahan mo and all, ganon. So, parang na-realize ko na wag ko na lang i-continue yung abroad. Kasi parang sinabi ko noon sa sarili ko na gusto ko mag-abroad, pero for travel, hindi for working. And then, ito na, yung time na yan is nag-business ako, which is dun ako kumuha na lang ng, may investment ako before. So, kasi di ba nabanggit ko na working student ako dati. So, meron akong funds na naipon. Tapos, since ang course ko is finance, related sa finance, namulat agad ako sa stock market, investment, and all, kung paano, kung saan mo dapat ilalagay yung pera mo. So, nung time na nasa Accenture ako, may naipon naman ako and kumita naman yung investment ko. So, ginamit ko siya as capital para ma-start yung business. Ang pinaka-goal ko, yun nga, ang background ko is, ano ko diba, parang from mahirap na family lang talaga yung pinanggalingan ko. And then, lahat talaga ng parang nakukuha ko ngayon is sobrang pinaghirapan ko siya. Ang pinaka-goal ko siguro is to give yung as in very comfortable life with my fam and then at the same time, ma-reach ko yung pinaka-best self ko as a person. Kumbaga yung pinaka-magandang version na Charmaine. Yon. So where did Charmaine live? So sabi mo kanina, galing sa mahirap. Yes. Oo, Kuya G. Masasabi natin na talagang from the poorest family, ganyan. So, kung makikita niyo yung next slide, ito yung nilakihan ko ng 26 years. I mean, tama, 26 years. Kasi kakalipat ko pa lang naman ng Bulacan ng February before mag-lockdown. So, kung makikita nyo dyan, yung may banner ng Sogo, yan mismo yung bahay namin. Diyan ako mismo tumira ng hanggang nasa Sun Life na ako, hanggang sa ma-promote na ako as manager, as in, andyan dyan ako. Ito naman, yung picture ng loob ng bahay. So, yung sa right side is dyan ako, yung kwarto ko dyan. So, very spacious, diba? Very spacious car. Ayan, nakikita nyo naman, andyan dyan yung laptop ko. So, dyan lang ako natutulog. And then, yung nasa left side naman is ito yung parang pinaka-dining, kitchen, higaan or kwarto. Andyan dyan na lahat. So, all-in-one yan na parang kung nakaka-relate kayo or nakakapanood kayo ng mga pelikula, yung parang one step kitchen, one step nyo is all-in-one na siya. So, parang mga 15 square meter to 20 square meter lang yung laki niyan. So, dyan ako lumaki for 26 years. So, ngayon, where does Charmaine live now? So, Kuya G, yung next slide ko, ito na yung kung saan ako nakatira ngayon. So, ito kasi is under construction siya nung time na last year lang yan. Last year ako nag-decide na magpagawa. Ang nangyari kasi is 4 years ago, sabi ko sa sarili ko, once na graduate ako, kailangan makakuha ko ng bahay na komportable. I mean, hindi kami nasa squatter, hindi kami nasusunugan, hindi konting ulan, babaha na, ganyan, tapos laging may away. So, sabi ko, gusto ko naman ng security for my family. So,
kumuha ako 4 years ago ng bahay sa Pag-ibig. Pero kasi yung bahay kasi na yun is bear type lang. So, ang meaning kasi ng bear type is kumbaga buo siya, pero yung loob niya, wala pa siyang second floor, hollow blocks lang, ganun. And then last year ko lang siya talaga na pag-decide na magpa-total renovation. Kasi nga, nung una, ang pinaka problem ko is finances. Wala akong pampagawa ng bahay namin. Kaya last year ko lang siya napagawa. Kung makikita nyo, ito yung family ko, ito yung bahay na kinuha ko 4 years ago. Tapos itong sasakyan na to is ito yung ginamit kong yung capital na nabanggit ko kanina is iyan yung ginamit ko for business. So, di ba, noong 2017 kasi is uso yung Grab, yung Uber, ganyan. So, kumuha ako ng car as parang i-business. So, iyan siya. Pero, since nga, dahil lahat naman ng, sabi nga nila, yung kung mag-business ka daw, 1 out of 10, isa lang yung parang magiging successful na business mo. Kasi nga, di ba, ang business naman, hindi naman siya yung tipong agad-agad. So, trial and error. So, anong nangyari sa akin, nagkaroon ako mga driver, pero hindi sila tumagal. So, ang nangyari, imbis na yung sasakyan na dapat magiging income earner siya for me, naging siya, parang liability kasi nga hindi siya na-maximize. Walang driver, hindi nakakapasada, ganyan. And then doon ako nag-start din na parang magkaroon ng negative sa finances ko. Kasi number 1, noong time na yan kasi 2 years pa lang naman ako nag-work, tapos kakakuha ko lang ng sasakyan, ng bahay. Tapos parang after 6 months, kumuha ako ng sasakyan. And kasabay pa ng sasakyan na yan is kumuha ko ng insurance with Sun Life. Aware ka kasi, di ba, na kapag business kasi, more on, na-research ko talaga kung ano yung dapat na gagawin mo para maging financially, stable ka. So, sabi ko, kung kukuha ako ng sasakyan, tapos may mga naipundar na ako, what if, dahil BPO nga yung company ko, parang ang schedule kasi namin nun is shifting, tapos 12:30 ako uuwi. What if ako yung nabalitaan na hold up, tapos pinatay pa. So, sinecure ko muna yung yung sarili ko na what if bigla akong mauna, kahit na ako yung bata pa. So, kukumuha rin ako ng insurance that time. Kaya halos sabay-sabay lahat ng gastos ko. To the point na nagne-negative na siya. Yung tipong, ito na yung bayaran, tapos parang lahat ng tao nagsasabi sa akin na ipahatak mo na lang kasi hindi mo yan kaya, ganyan, ipahatak mo na lang. Pero ako kasi sabi ko nga sa sarili ko, once na may pinasok akong isang bagay, paninindigan ko siya at igagapang ko kung hanggat maaari. So, ayun, Kuya G. Ayan, katulad nga ng sinabi ko, parang nakikita mo siya ngayon na imposible, pero as long as na ginagawa mo yung part mo, di ba, syempre kailangan mo ng prayers, syempre kailangan mo rin ng action, doon mo lang talaga siya ma-realize hanggang sa naakala mo imposible, tapos magugulat ka na lang, ito na pala ako, parang dati pinapangarap ko lang na magkaroon kami ng maayos sa bahay, ngayon nakatira na pala kami doon, yung mga ganong bagay. And then yun, nung nag-join ako sa Sun Life, kasi kaya ang reason ko kasi kung bakit ako nag-join with Sun Life is bukod sa nagustuhan ko kasi yung sinabi ng advisor ko before na parang marami daw pa training sa Sun Life. Pero ang talagang personal reason ko kung bakit ako nag-join is because, di ba nga, ang background ko kasi is dati frontliner ako. Parang nakikipag-interact ako with people, ganyan, kasi lagi akong nasa labas, nasa dining, nasa cashier, ganon. So, nung time na naging nag-Accenture ako, ang kaharap ko na lang lagi, computer, numbers, laging client calls, puro ganon. So, parang nawala yung confidence ko to speak with other people. Nung time na nasa Accenture ako, yung tipong kahit nasabihin sa akin na, Charmaine, may gusto ka bang i-share na ideas or pero dahil parang afraid ako na i-judge pa ng tao or ayoko magsalita. So sabi ko, kailangan ma-overcome ko yung fear ko or yung confident na nawala sa akin, which is yung makipag-usap sa ibang tao. So kaya nag-decide ako na mag-join with Sun Life para to improve yung personality ko and then
at the same time, para makaalis ako sa comfort zone ko, which is hindi nga ako nagsasalita, di ba? Para ma-expose ako, ganun. Ayan, so, nung nag-join ako dyan, syempre hindi naman as parang part-time lang. Sabi ko nga, once na parang member ako ng isang organization or isang company or isang team, kailangan maging asset or maging precious stone ka nung company or organization na yun. So, I make sure lagi na I'm doing my best na ma-perform ko yung work ko. So, naka-receive ako dyan ng mga rewards, ganyan, mga free travel, and then mga recognition, ayun. And then cash incentives. Yan, Kuya G. Galing. Sana all. Ayan, dami pang mga recognitions, oh. Ayan. So, yun kasi yung parang isa sa mga nagustuhan ko kay Sun Life is nire-reward niya yung mga effort mo and then kung yung hard work mo, binibigay naman nila. Very generous sila. Kaya, nakalagay yan dyan. Kasi dati, pangarap ko lang talaga makarating ng Boracay. Nung elementary ako, tinitingnan ko lang yan sa flashcard ng school namin na ini-imagine ko lang talaga na sana makarating ako dyan, parang ganun. Tapos yun pala makakarating na ako ng libre pa, no? Tapos ang pinagstayan pa namin nun is sa Shangri-La. So, sobrang hindi ko akalain na ma-experience ko yung ganung klase ng treatment kasi nga, galing ako sa mahirap na pamilya. Kumbaga talagang suntok sa buwan para magawa ko yung mga yun. Ngayon naman, how Charmaine made things happen? So, paano nangyari? Anong mga ginawa mo? So, ang ko kasi, di ba nga, tawag dito, lagi akong gumagawa ng way kapag may kunwari, nakita ko na mahirap to, or kahit lahat na ng tao nagsasabi na sa akin na hindi men kaya, ganyan. Parang ako, sa sarili ko, lagi kong mina-mindset na wala namang imposible. Kapag may paghihirap ka na nararanasan, katulad ngayon, di ba, parang ang nangyayari sa atin is nasa era tayo ng may pandemic. So, lahat ng tao nahihirapan ngayon. Pero once na parang kung ano yung sa tingin mong may goal ka and then kinukontinue mo lang yung pag-work mo dun sa goal na yon para magawa yon, then nag-e-effort ka, yung struggle mo na yon, imposible na hindi mo ma-achieve yung growth. Kasi nga parang katulad na lang din sa pag nag-gym ka, di ba? Yung muscles naman, hindi naman siya na-build overnight. Kailangan pahirapan ka muna niya ng paulit-ulit before mo ma-build yung katawan na gusto mo. Sobrang laki ng disiplina na kailangan mo i-push para makuha mo yung figure mo or para maging mapayat ka, kung mataba ka before, ganun. Kaya yon, kaya nandiyan yung quote na yan. Tapos, nung time na nag-start ako with Sun Life, ito yung sasabihin ko, di ba nga, nabanggit ko sa'yo na halos sinabay-sabay ko lahat yung pag-acquire ng asset na hindi pa naman ako totally super ready yung finances. So kasi nga, ang mindsetting ko noon, mas maganda nang mag-take ka ng risk kaysa magsasabi ka na lang lagi ng what if or iisipin mo na lang lagi yung idea mo hanggang sa hindi ka na nakagawa ng action. So, nung nag-join ako with Sun Life, wala man lang akong kahit pang exam, pang bayad ng license, as in lahat yon inutang ko, ultimo laptop wala. Talagang inilaban ko lang. And then, yung result pa ng exam, before kasi si Sun Life magpa-interview dati, merong exam na parang it's about personality test. So, nung nag-exam ako noon, ang lumabas sa akin na result is poor daw ako in closing. Ano bang ibig sabihin noon? So, pag sinabing poor in closing ka, so meaning, may hirap ka maka-close ng deal. So, meaning wala kang, parang mahina yung yung pag-sales mo or ma-close mo yung benta, gano'n. So, nung nakita ko to, pwede na ako mag-stop na parang, ito na yung indication, wala akong funds. Ito na indication na hindi ako for the industry or hindi ko ito kakayanin ma-survive kasi hindi daw ako magiging magaling sa closing. Pero nag-continue pa rin ako. And even to the point na
nag-hard sell ako. Na as in, nakita yun ng manager ko na, Charmaine, bawal tayo mag-hard sell. Kasi nga, di ba, sabi nga ng exam result, hindi nga daw ako magaling sa ano. So, ang naging tendency ko nun, talagang hard selling ako. Kasi gusto ko talaga mapatunayan na makuklose ko to. So, parang lahat ng kliyente ko, talagang pinupush ko na maklose. Kaya naging hard selling na yung dating. Tapos, nung time naman na naggumagaling na ako, di syempre, ilang months pa lang kasi ako noong time na yun, di ba? So, dumating yung parang 6 months mahigit na ako with Sun Life. Nakukuha ko na yung techniques, natututo na ako, nagigain ko na yung confidence ko. Bigla naman ako tinamaan ng sakit. Tapos yung sakit na yun is, hindi siya yung normal na sakit na parang after ilang days, gagaling ka na. So, tinamaan ako ng thyroid disease. Tapos almost 3 months akong hindi nakapasok. So, from recovering pa lang, di ba, imagine mo, wala akong funds, di ba? Recovering pa lang ako. Tapos biglang dumating na naman yung sickness. So, back to zero na naman ako. Wala akong income, ubos yung sick leave ko. Wala akong, walang sumusupport sa akin, hindi ako nakapag-work. So, ayun, ang masakla pa dito, yung gamutan kasi nito is hindi siya yung after mo ma-hospitalize, paglabas mo okay na. Hindi, nag-maintenance pa ako ng 1 year para lang mag-normalize sa thyroid ko. After nung mga series ng di parang 2018 nangyari yon, di ba? So, back to back to work ulit. As in talaga nagpupuyat ako laging, kasi double work nga, di ba, ang nangyari. Kasi may work ako sa Accenture and then at the same time, meron akong Sun Life. Pero yung Sun Life ko kasi nung time na yon, para siyang full-time. Full-time yung effort ko. Tapos, nag-apply din ako ng promotion ulit nun sa Accenture. So, parang inabuse ko yung katawan ko. Then, biglang, parang nasa kalagitnaan ako ng business in life. Lahat ng mga material thing, lahat ng career, ganyan. To the point na nakalimutan ko na rin magdasal, ganyan. Hanggang sa ito, last year, parang sinubok na naman ako ni God na, anak, masyado ka nang sumusobra. Ayun, so siguro isa yun sa mga way niya para ma-appreciate ko ulit yung yung life, kasi parang umikot na lang ako sa career. Parang na taken for granted ko na yung health ko, ganun. So kung mapapansin nyo, yung sa mga pinagdaanan ko, pwede na akong mag-quit, 'di ba? Parang pwede na akong mag-quit or demotivate na. Ay, parang grabe naman to, parang kakabangon ko lang. Every time na bumabangon ako, parang nadadapa na naman ako. So, ang tip ko lang siguro or ma-share ko ngayong gabi is yun, huwag kayong magpa-push sa problems nyo. Dapat yung dreams nyo yung naglalag sa inyo. Kahit na sobrang dami na ng hindrance, parang hindi nyo na alam kung paano nyo gagawin. Katulad ngayon, ang daming hindrance, diba? Ang daming nawawala ng work, ang daming nagkakaroon ng anxiety dahil nga yung mga plans nyo hindi nyo na natutupad bigla. Parang ayun, panghawakan nyo lang lagi yung pangarap nyo na may problem pero part yan ng growing yung problem. So ayun, so after ng mga series of sakit-sakit and then mga negative finances, nung nakabawi naman ako, eto na yung result nung paghawak ko dun sa sa mga goal ko. Kasi sabi ko nga, yung mga pinagdadaanan natin, sangkap lang siya para mas maging maganda yung story mo, or malay mo, pinagdaanan mo to para ma-share mo din sa iba na meron palang kailangan na makakinig ng story mo na to, di ba? Ayan. So, ito, nakakapag-travel na kami ng family ko, nakakakain kami sa labas. Kumbaga, na-provide ko na sa kanila yung mga hindi nila na-experience, gano'n. Tapos, ang pinakamasarap dun na part, yung hindi mo kailangan na
mag-isip ng budget para maibigay mo to sa kanila dahil overflowing yung blessing. Ayun, so ang nakakatawa kasi dito, di ba kasi ang work ko is more on front line. I mean, talagang dapat presentable ka, maganda ka. Ay, pag nanamit ka, dapat maganda ka. Pero dahil nga sobrang stress ko na puyat and alikabo, kasi hindi ko naman ginagamit yung sasakyan ko before na personal use. Kumbaga, ginagamit ko talaga siya for business talaga. Or kung hindi man ginagamit for business, si papa ko yung pinapagamit ko, si tatay ko. So, ayan, ang nangyari sa akin, tinubuan naman ako ng sobrang daming pimple to the point na parang ayoko nang humarap sa client kasi parang sigurado ka ba talaga matutulungan mo ko? Yung sarili mo hindi mo makayang tulungan, di ba? Yung itsura ko pa lang, parang seryoso ba talaga siya? Ang ginawa ko dyan, imbis na parang mahiya ako, hindi na ako lalabas, hindi na lang ako makipag-meet kasi hindi ako maganda, ganyan. Nag-work pa ako ng sobra para magkaroon ako ng funds na makapagpa-derma, mapaayos ko yung face ko. Diba, isa sa mga parang resolution ko this 2020, kasi last year is very unhealthy. As in to the point, kunwari, napuyat ako ngayong gabi, kinabukasan may sipon na ako. Nakalimutan ko palang banggitin kanina na yung last na sakit ko is 25 or 26 years in existence na nag-exist ako, doon ko lang nalaman na yung kidney ko pala is isa lang, hindi nag-develop yung isa. So sabi ko sa sarili ko, parang I promise myself na aalagaan ko na yung katawan ko this time. So, nung nag-ECQ, imbis na parang tumaba ako, ganyan, or what, kumain na lang ako ng kumain. Ang ginawa ko, win-workout ko yung sarili ko na maging healthy. And mas maging, malakas, may physical activity, ayan. So, yan yung result ng ECQ sa akin. And then, yung sa bahay naman, ang update, nung pinakita ko sa inyo kanina, di ba yung construction pa lang siya nung last year. Tapos, nitong February, nag-decide na ako na doon na talaga tumira. Although yung parents ko, hindi pa rin sila doon talaga umaalis sa slum area. So, ayan. So, hindi pa naman siya ganun ka-pulido. Kumbaga, marami pa rin talaga akong idadagdag or work, on progress pa yan. Pero, inuunti-unti ko lang siya para at least, yung, kumbaga nang galing ka kasi sa walang-wala. So, natatakot ako na baka ma-zero out. So, dinadahan-dahan ko lang muna ngayon. So, currently, ang ginagawa ko ngayon is, di ba nagkaroon ng lockdown? So, anong nangyari kasi sa insurance industry, affected din kami talaga ng COVID-19. Kasi last year, nag-decide na talaga ako mag-resign with Accenture. Last December 2019. Dahil nga sabi ko, kailangan ko nang i-focus yung energy ko, time kay Sun Life kasi baka hindi na kayanin ng katawan ko dahil nga may hawakan na akong team ganyan. So nag-decide akong mag full time and then bigla naman dumating tong si COVID. So parang na-realize ko na tama ba talaga yung decision ko na mag full time kasi wala na akong fixed income. Nawala yung fixed income ko. Eh alam mo naman kapag nasa sales ka, commission based. So, nawalan ako ng, kumonti lang yung client ko, wala akong nakuklose kasi talagang sobrang daming affected ng pandemic. Tapos, ang ginawa ko na lang ngayon, nag-apply ako muna as online teacher. Yun yung, yun yung parang isa sa pinagkakaabalahan ko ngayon, aside sa, pagmamanage ng team at pagiging financial advisor. So, ko lang sa lahat na, parang kung sakali mang nasa situation kayo ngayon na mahirap, wag nyo na lang sigurong i-focus yung energy nyo sa problem. Parang okay lang malungkot for now. Parang sige, malungkot ka ng 3 days, pero i-make sure mo na once na nalungkot ka, babangon ka ulit. Hanap ka ng way
Kung mahirap ka, hanap ka ng way. Kung nalulungkot ka ngayon, hanap ka ng pwede mong ikakasaya, di ba? So, yun lang yung pinaka siguro iiwan kong message. Kasi alam ko na sobrang hirap talaga ng panahon natin ngayon. Sobrang challenging lahat, as in nag-a-adjust and all. And then yung ipi-play na video ni Kuya G is sana maging guidance din natin siya and reminder sa ating lahat ngayong gabi. Your face is beautiful, and your eyes are like stars. Your gentle hands have healing there inside the scars. Your loving arms, they draw me near, and your smile, it brings me peace. Draw me closer, oh my Lord. Draw me closer, Lord, to thee. Captivate us, Lord Jesus. Set our eyes on you. Devastate us with your presence, falling down. And rushing river, draw us nearer. Holy fountain, consume us with you. Captivate us, Lord Jesus, with you. Your voice is powerful, and your words are radiant bright. In your breath and shadow, I will come close and abide. You whisper love and life divine, and your fellowship is free. Draw me closer, oh my Lord. Draw me closer, Lord, to thee. And captivate us, Lord Jesus. Set our eyes on you. Devastate us with your presence, falling down. And rushing river, draw us nearer. Holy fountain, consume us with you. Captivate us, Lord Jesus, with you. And let everything be lost in the shadows of the light of faith. And let every chain be broken from me as I'm bound in your grace. For your yoke is easy, your burden is light. You're full of wisdom, power, and might, and every eye will see you. And captivate us, Lord Jesus. Set our eyes on you. Devastate us with your presence, falling down. And rushing river, draw us nearer. Holy fountain, consume us with you. Captivate us, Lord Jesus, with you. Captivate us, Lord Jesus, with you.
ngayon, reminder lang na kasi sa experience ko nga, almost sa sobrang busy ko, nakalimutan ko na yung pinakamahalaga sa lahat, which is yung pananampalataya natin kay God, di ba? Hindi ko naman sinasabi na parang pinipreachan ko kayo, pero ito lang is yung isa sa mga importanteng touch ko sa mga experience ko in life. And then yun, kung mapapansin niyo itong logo na nakalagay dito is, ang pangarap ko is magkaroon ng branch with Sun Life in time. So yan yung puno na gusto ko. Yung pangalan na yan is Silverleaf Oak. Yan. So, yun lang. Thank you so much sa opportunity na makapagbigay ng ma-share ko yung story ko with you, and for listening, salamat ng marami. Yes, thank you naman. Sobrang na-remind kami bukod sa lalo na sa last part in sa video. So sobrang na-remind kami na kailangan pa rin nating maging thankful kay God at huwag natin siyang kakalimutan. Thank you, Charmaine, for sharing us your journey and yung mga reminders na kahit anong mangyari, magagawa ng paraan. Ate V, kumusta ka na dyan? For tonight, syempre marami tayong natutunan, lalo ako, kasi hindi ako ganun ka-familiar sa trading. So, ayun, na-inspire din ako kay Charmaine. So, thank you sa speakers natin. Marami kaming natutunan sa inyong lahat. So, we present the certificate of appreciation to Mr. John Russell Flake for giving an excellent webinar talk on Be on Track, Forward Onward on 27 June at Zoom Space. Yay! So, we present this certificate of appreciation to Ms. Charmaine Mercado for giving an excellent webinar talk about Be on Track, Forward Onward on 27 of June 2020 at Zoom Space. Thank you. Closing remarks na po tayo ng ating unit manager. All right, thank you for attending this session. Thank you everyone, and gusto ko lang i-commend yung mga hosts natin for doing a wonderful job in making this meeting light, engaging, and nakakasakay sa lahat. And of course, I would like to highlight some key takeaways on my end from the speakers. So I'm gonna start with Russell. I'm so sorry sa voice ko, medyo masama na yung pakiramdam ko ngayon. Yan. So Russell, thank you for sharing the basics. As in, hindi ko alam na ito pala yung mga basics ng stock market. So I'll confess I'm a CPA, pero I'm not really familiar with the terms that you mentioned, some of it. Okay, so I appreciate your discussion on candlesticks. Finally, nagkaroon ako ng realization na okay, may meaning pala yung mga yon. So whenever I see those charts, hindi ko alam na nakabaligtad pala yung candle or nakaangat pala yung candle or kulay green pala siya or kulay red. Alam ko lang parang okay, bumababa, tumataas yan. Thank you for making me realize that one. And yun, guys, in relation to the topic, dun sa diniscuss ni Russell, as you can see, di ba, for us to be able to be on track, for us to be able to move forward and to move onward, we need to be in the know. So we need to make sure na alam natin yung ginagawa natin. Hindi natin siya pinapasok na dahil nakikisabay tayo dun sa kung ano man yung ginagawa ng mga ibang tao. At the same time, as hindi ko alam kung napansin nyo, pero Russell is very honest siya sa self-criticism and self-feedback niya. That's why ginagawa niya yung training guide ba yun? Or trading log or trading log yan. So kasi tinitingnan niya paano ba yung behavior niya for the past weeks, for the past months, and he wants to make that his strategy moving forward. Okay, so pinag-aaralan niyang maigi. And hearing Russell, I actually thought para siyang si Warren Buffett. Kasi si Warren Buffett is pretty much the same way mag-isip. Hindi siya basta-basta bumibitaw,
hindi rin siya basta-basta pumapasok. Pinag-aaralan niyang maigi yung bawat galaw niya. Okay? So, ayun, ipasok ko na lang din si Oprah Winfrey, sabi niya, ang pinaka-important at any point in our lives is we must know what is the next right move. Okay? Next right move. Yun lang yung lagi nating goal every now and then. Okay? So thank you, Russell, for sharing your thoughts and wisdom sa amin. So ngayon kay Charmaine naman, yan. So Charmaine, actually, yung binabasa ko pa lang yung mga PowerPoint slides niya. As in talagang napawawa na ako kasi hindi ko na-experience yung rags to riches eh. Parang ako naman ang story ng buhay ko kasi from bullied to someone na kahit pa paano nirerespeto ng some people. So, ayun. Thank you for reminding us again na we must be trusting the Lord na especially yung video kanina, very powerful siya kasi it reminds us na lahat ng pinagdadaanan natin is actually us being on track. So, it's actually God reminding us na, okay lang yan. You're struggling, okay lang yan. It's part of your journey. Okay lang yan kasi it's part of you being on track. Ginagawa ko yan kasi you need to learn something. You need to realize something. You need to reflect on something. And that's a big catch for tonight. Also, you remind us na we must keep eyeing on what we want in life. Na kahit anong sabihin ng ibang tao, kahit na feeling natin we're not being supported, kahit feeling natin hindi tayo nakaka-move forward, for as long as we believe that it can happen to us, it can happen to us. So thank you, Charmaine, for giving us that inspiring talk as well. And yan, so all in all, to the speakers, I'm very happy with the presentation na kahit na hindi niyo ako nakikita kanina yung backstory ko behind the scenes, talagang umihiga na ako halos, ganyan, yumuyuko na ako. Meron ako ditong cold pack, tapos meron pa ako ditong nilalagay sa mata, ganyan. I was really holding on to sa mga sinasabi kasi very powerful yung mga messages na pumapasok kanina sa isip ko, sa utak ko. So ayun, thank you, and to everyone who attended, I'm really thankful na umattend kayo. So this is the episode 3 of this webinar. So after the finale next week, so guys, I'm plugging in na rin na sana next week nandito pa rin kayo sa session. It's gonna be the finale. So yun lang guys, pinaka-closing ko is let's be on track, forward and onward. So thank you.